What's up guys and welcome back sa ating channel. For today's video guys, meron tayong repair dito na power amplifier. Ito ay Kiki Audio na CE9 power amplifier. So dinala po dito last week. So ngayon, dumating na yung mga parts. So naikabit na natin guys. So papakita ko sa inyo itong klase na amplifier. So let's go. So ito yung ni-repair natin ngayon guys, KK Audio na CE9. Bali yung problem nito is yung channel 1 or channel A. So tinanggal natin dyan. So nilagyan natin ng karton kasi tinesting natin siya sa wala pang heatsink. Ayan. So quick review muna natin sa hindi pa nakakita sa lamang loob nito. Itong klase na amplifier. So yung supply pala ni Kiki Audio CE9, check natin guys yung kanyang supply. Ito yung kanyang transformer. So meron siyang 84 volts, 42 volts, 0, 42 volts, and 84 volts. So meron po siyang low voltage at saka high voltage. Yung high voltage niya guys ay 84 volts. Yung low voltage ay 42 volts. Yan. So malaki naman siya itong klase na transformer. Tapos yung kaniyang diode. Yung diode niya guys ay naka-bridge. Bridge type na diode. Dalawa. Tapos meron siyang 8 pieces na capacitor, which is 1000 UF. Tsaka yung kaniyang voltahe ay 80 volts. Yan. 80 volts, 10,000 UF. So per channel guys, meron po siyang relay speaker channel A and relay speaker channel B or channel 2. Yung channel 1 dito guys yung may problema, sabog siya, sunog. So ito okay pa naman yung channel B. Ayan. So yung channel A lang yung binaklas natin para ma-check. So ito naman yung kanyang pinaka mainboard. Yung mainboard ng channel A at saka yung channel B is same lang guys, yung kanyang design. Same lang din yung mga ginamit na parts. Yan. So yung ginamit wala na parts dito is sa power transistor is in GW0281G. So yung pinalit ko dito guys is mga high power. Ito in GW2114G. Tsaka yung partner na dito guys ay NGW 21193G. Yan, ito yung pinalit natin. So itong amplifier pala guys ay meron po siyang 5 pairs power output or power transistor. Dito tayo magbabase sa 5 watts resistor. So kapag ganito, 5 lang yung resistor, ibig sabihin is 5 din yung kanyang final output na ginagamit na power transistor. So ito lang guys, 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung sa stepper niya guys, high voltage and low voltage. Ayan. Tapos ito yung driver niya. Ayan. So gumagamit din sila guys ng
4793 transistor, tsaka A1837. Tapos yung ginamit dito na IC is GRC4560D, yung kanyang buffer. Yan. Bali yung mga sira dito guys, ito nandito na. Yan. Marami kasing sunog nito. So ito, mga bago na to, 5 pairs na 5 watts resistor. Yung value pala nito is 0.33 ohms. Bali 5 pairs, so 10 pieces lahat. Tapos pinalitan natin lahat ng kanyang NGW transistors, mga bago na po ito. Bali yung napalit natin dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So 16 pieces yung naikabit natin dito na bago. So hindi pa natin naputulan ng paa. Yan, para maipakita ko sa inyo yung mga bago na kinabit natin. Yan. So lahat po yan ay mga bago, original yung kinabit natin. Tapos merong isang MG 340 dito na si back. Yan, makikita niyo sa board is MG 340. Yung dati niya nakalagay ay si back, so kinabitan natin. So kung wala tayong MG A340 is pwede lang na yung gamitin is KSA 340. So okay lang naman siya, same lang naman sila ng gamit. Yan. Tapos itong 5.6 na resistor, 3 watts, bago din to kasi sunog yung dati. Tapos dito guys, yung Zener diode 15 volts ay pinalitan din natin to. Yan, bago na rin to. Tapos dito guys, yung 5 volts Zener diode is bago na rin to. Yan, yung kaniyang transistor dito na 2 in 5 551 at saka 2 in 5401 is bago din to. Yan, dito na side tsaka dito na side, bago rin to guys. Yan. Tapos itong TIP na value, TIP 122 tsaka TIP 127 is bago rin to guys. Yan. Tapos yung mga 1/4 watts na resistor dito, 5.1 ohms, bago rin to. Ito guys, 10 ohms na 1/2 watts, 10 ohms 1/2 watts. Tapos merong 1K dito na 1/4 watts. Yan, ito. Tapos 100 ohms na 1 watts, bago rin to. Yan. Tapos ito guys, 10 ohms dito, 1/2 watts. Yan. So overall, yan yung napalitan natin. Yan. So puputulan ko muna guys yung paa nito kasi medyo mahaba siya. Yan. Hindi ko muna siya pinutol para maipakita ko sa inyo, or yung ni bossing, yung may-ari nito. Yan.
So, hindi po tayo gumagamit ng mga transistor na peke. So, medyo mahal yung singil natin kasi yung mga ginagamit natin guys ay original. Tapos, hindi madali yung pag troubleshoot ng problema ng amplifier. So, kailangan ng mahabang oras, mahabang panahon para maayos po siya. So, ito kapag matapos na natin may putol ay ikakabit na natin dyan sa kaniyang pinaka amplifier casing. Try natin. So, bukas testing natin to kung okay na ba yung bagong repair natin na amplifier. Sana okay yung amplifier na to para magamit na. Tsaka pwede na makuha. So, update ko kayo sa susunod na video kapag okay na. Pag ma-soundcheck na natin guys. Ayan. So, yun lang po guys yung video natin. Maraming salamat. God bless. Ingat tayong lahat guys.